of this, no, yung ibang sinasabi ni Kalingap Edu, nabibigyan ng meaning. No? Nalulungkot lang siya dahil hindi nakasama si Beyonce. Pero isa rin sa mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa Kalingap community ay itong mga statement ni Dr. Love, no? Na kung saan marami ang kumu-question, lalo na yung ayaw sa kanya, no? And, bakit ko nasabi ito? Yun po yung lalamanin ng video ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ito na nga, no? As we all know, diba? Wala na hindi nakasama si Beyonce doon sa travel sa Korea because of nagkasakit nga si Beyonce. And may mga pinakitang pruweba si Dr. Love showing na nasa clinic si Beyonce. And because of this, marami ngayon yung mga speculations. Marami ngayon mga kwentong naglalabasa na kesyo bakit coincidence lang ba talaga o sinadya? No, kaya lang kasi ako, katulad ng nasabi ko before sa mga content ko, na ito ay pinaghirapan and kahit paano binavalue yun ni Beyonce, kahit paano, di ba? And ano yun, kumbaga experience yun eh, di ba? Na makaka-travel ka outside the country, di ba? Korea pa, and we all know maraming naghahangat, no? Na makapunta sa South Korea dahil maraming mga sikat na mga celebrities and lugar doon. So I don't think na sasadyain yun, no, ni Beyonce. Okay? It so happen lang talaga na nagkasakit siya. And katulad din ng nasabi ni Dr. Love, prior to that swimming, medyo hindi na raw maganda yung pakiramdam. Beyonce, I don't know if that's true. That's true, di ba? But ang sa akin dito, based lang doon sa kung i-analyze ko, ganun yung isipin ko. Kasi tumanggi naman na siya sa lab team eh. Di ba? Kasi maaaring may nag-iisip na kaya yung iba ayaw nang pasamahin si Beyonce, baka nga ipagpilitan dahil may mga umaasa pa na magkakabalikan sila ni Edu, di ba? Kaya lang may nung nagkabitawan na sila ng salita eh. Di ba? May mga nasabi na si Beyonce at may nasabi na rin si Edu. So, pwedeng sumama pa rin si Beyonce na just for fun, relaxation, di ba? Yun nga lang ang nangyari. Di ba? Nagkasakit siya. Which is, kahit si Kalingap Edu naman, accepted na yun eh. Sakit na yun eh. Hindi mo na alam kung kailan ka naman magkakasakit. Hindi mo naman pwedeng i-schedule yan. Diba? So, accepted niya. Ang problema ngayon, because of this, no, yung ibang sinasabi ni Kalingap Edu, nabibigyan ng meaning. No? Nalulungkot lang siya dahil hindi nakasama si Beyonce. Pero may mga nagsasabi kasi or may mga misinterpretation doon sa mga sinasabi ni Kalingap Edu, no? Na porke V na lang yung tawag kay Beyonce, nagsasabi na hindi na may address ng proper name, no? Eh, normal naman na tinatawag rin si Beyonce na V or Bin, di ba? So, binibigyan agad ng ibang speculations. Ang malinaw para sa akin ay yung mga sinabi ni Dr. Love. No? Yung malinaw na sinabi ni Dr. Love na after nangyari yung incidents na yon, at yun nga, nabigyan ng misinterpretation yung mga sinabi ni Kalingap Edu, doon siya nagsalita na kinausap na ni Padi Made. No, that's how he address yung nanay at tatay ni Beyonce. Diba? Na nagsabi na. Although it's not clear, no, ano ba yung sinabi. Diba? Anong klase yung mga sinabi siya, binanggit ba talaga na sinabi ng nanay at tatay ni Beyonce na ayaw na ni Beyonce kay Kalingap na tumatalikod na siya or ayaw niya nang maging Kalingap.
No, wala namang directly sinabi rin si Dr. Love, pero may mga ganun siyang binibitawang salita. 'Di ba? Yun yung malinaw. May sinasabi si Dr. Love na kinausap na. 'Di ba? Yun nga lang, ano yung pinag-usapan? 'Di ba? Pwede nyo i-speculate. Pwede ring hindi. Pwede yung speculation nyo maging mali. And in the first place, no, hindi po yung mga magulang ni Beyonce ang pwede mag-decide. Dahil si Beyonce po ang kausap, ang involved. No? Advice ang kayang ibigay ng mga magulang ni Beyonce. Pero, ang huling say niya, si Beyonce pa rin. Kahit na sabihin nating minor yan, no? Yung pinayagan ninyo na si Beyonce ay ma-content, ma-vlog, maging part of Kalingap, no? Meron pa rin say si Beyonce. Kasi, pwede lang sabihin na minor pa yan. So, all the decision is kay Beyonce. I don't think so. No? Kasi, mayroon nang sinabi si Beyonce na Kalingap pa rin siya. So, doon sa mga gumagawa ng kwento para lang masira, no, ang pamilya Talero at si Kalingap Rab, please isipin niyo po muna yung mga sasabihin, no? Kahit na may ganung sinabi si Dr. Love, malabo pa rin eh, kasi sinabi niya na ba, did he stated the details kung ano yung sinabi? Oo, naghihintay ng sagot. Ano yung tinanong muna? Ha? Ano ba yung sinabi? Nabanggit pa ni Dr. Love na sinabi ni Made niya na tumitiwalag na or ayaw na nila na i-vlog or maging part ng Kalingap si Beyonce? Di ba ba? In the first place, ba't nila pinayagan doon sa reunion ng batch 1 ng Kalingap Angel kung ayaw na nila? Di ba? Bakit nila inaccept yung 5,000 na binigay kay Beyonce para sa pagpapaganda niya nung akala niya atin lahat makakasama siya sa Korea? Di ba? So, hindi po clear. Okay, klaruhin po natin yan. Hindi po porke may narinig tayong ganun kay Dr. Love or may narinig kayo kay Kalingap Rab na hindi na nababanggit yung buong pangalan ni Beyonce, nag-ayawan na. Hindi po ganun. No? Ang maganda pong sabihin ninyo is magharap-harap sila. No? Para pag-usapan yan personally, not through message. Mali, yun pa yung isang mali. No? Nagpadala lang ng message. Hindi po ganun. Hindi po nasisettle sa ganun yung mga ganitong issue. Kasi hindi naman po simpleng natulungan lang yan. Malaki po yung naiambag nila sa isa't isa. No? Malaki po yung naiambag nila sa isa't isa. Okay? And mayroon lang akong gustong isingit na I hope somebody from our viewers, no, ano po ba yung status ng bahay na yun na pinagawa kay Beyonce? Is it under their name? May titulo ba yun? Under their name? Kung rights yan, that right can be used ba para for the batalero na sabihin kanila na yan? Kung binigyan lang sila ng rights? And that right can be used ba para ma-process na yung bahay at lupang yun maging pangalan nila? No, naging ko lang po to kasi may mga ganun ako naririnig din. No? Na yan bang mga pinapagawang bahay bang yan ay nasa pangalan ng mga beneficiary? Or hindi? Kung rights lang ba yan, binigyan sila ng rights, is that right is enough for them to say na kanila yon? Di ba? So dapat po maging malinaw yon. Hindi po dahil sa baka tuluyan na maghiwalay yung dalawa, no? Bitawan na ni Kalingap Rab si Beyonce. No. It's not about that. No? Kasi alam naman natin na pareho silang kumita. At yung pabahay na yan ay part ng kinita nila sa lab team na yan or sa kung ano man ang ginawa nilang under, no, kay Beyonce. So dapat po maging mali yan. Okay? Hindi po yan dapat kapag ganyang umalis na ba si Beyonce sa poder ni Kalingap Rab,
at maisipan, no? Although sinabi na ni Kalinga Prab na walang bahay na babawiin, worst scenario, ika nga. Di ba? Kaya ba nila Batalero na sabihin kanila yan? Di ba? Kasi para sa akin, dapat kanila yan. Kasi yan yung naging katas, no? Nung pagbablog nila kay Beyonce. Okay? So, yun po sana yung mga malinaw. And yun nga, no? Linawin muna natin bago tayo mag-speculate ng kung ano-ano. Dahil sa pag-speculate, mas lalong gumugulo yung kwento eh. No? So, ang mahalaga dyan, wait for Kalinga Prab to return. Now, if there is really some sort of hearsay, di ba? Mag-usap na kayo, magharap-harap ulit kayo katulad ng ginawa niyo dati nung pinagharap si Edu at saka si Beyonce. Okay? So, yun na po yung gusto kong i-share sa content ko na to and maraming salamat.